Kasi, syempre nag-batch 1, tapos nag-batch 2. Parang, there is always something new that God will reveal sa buhay natin. May bagong i-break, may bagong i-vision ng Panginoon sa buhay natin. Sa totoo lang, alam nila, tita, kasi tita Kim, nung unang batch 1 kami, gusto ko talaga mag-tanks. Promise, may time na nagigigil lang ako kay Lord. Hindi, totoo talaga, kanina ka talaga, nagigil talaga ako. Sabi ko, Lord, sige na, gusto ko mag-tanks eh. Gusto ko talaga eh. Yun talaga yung dinidesign ng heart ko. Even though, sinasabi nga sa akin ni Banban kanina, na ate, nakapag-tanks ka. Pero hindi ko kasi masyadong na yung mga nangyari kanina. Because I was just crying and crying. I was not crying dahil sa faith. I was crying kasi nagbibeg ako kay Lord eh. Lord, gusto ko mag-tanks, sige na. Pagbigyan mo na ako. Gumagano na ako kanina. Umiiyak ako hindi dahil nasasaktan ako or gusto kong i-burst out. Pero umiiyak ako kasi Lord, gusto ko talaga yung gift mo na yun. Ibigay mo na sa akin to, Lord. Parang gano'n. So, grateful ako sa Panginoon kasi kung nag-tanks man ako, thank you, Lord. Kasi ito yung wish ko. Ito yung dream ko. Ito yung gift na gusto kong makuha. And natutuwa din ako kasi ano yun, hanggang ngayon nararamdaman ko pa rin yung embrace ng Panginoon. Hindi madali lumakad na, ano yun, karga-karga mo kasi yung times na, lalo na sa music beat, diba? Nagkukwento nga ako kay Tita Kim, kasi lagi nagkukwento ka na ako sa kanila na, tita, nabibigatan ako sa music beat kasi feeling ko mag-isa ako eh. Lalo na nung nai-establish pa lang tong church. Sabi ko parang ang bigat-bigat kasi parang naiwan mag-isa. Naiwan ako mag-isa na ako sa dyan, ako sa kanta, ako sa gitara. Pero na-realize ko, it's not a responsibility. If you're doing it for the glory of God, hindi siya dapat kabigatan. Nagpapasalamat ako sa Panginoon